Mapagpalang araw, kaibigan. Minsan pa ito pang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Alam niyo po, sa social media, especially sa Facebook, sa YouTube po, madalang lang naman yung nagko-comment sa akin mga member ng ILC, ni Yuma Felix Manalo. Pero sa YouTube, grabe sila. Yung iba, tinatawag nila akong kalbo. Kumbaga yung mga salitang hindi disente. Nung araw naman, yung Katoliko, panot ang tawag nila sa akin. Dahil kalbo ako, hindi ko naman may tatago yan, katotohanan yan. Pero kung gusto nilang makidiskusyon, dapat naglalatag sila ng aral. Kasi kaya sinabi ko maglatag sila. Ang ipinopost ko, puro biblikal. Siyempre, pag nabasa nila, hindi nila kursunada, magko-comment sila. Yung problema, yung comment nila malayo. Walang supporting verse. Kagaya nung isa. Ang ipinost ko, yung sulat ni San Pedro. Aba, tinututulan niya pa yung sulat ni San Pedro. Yung, ayan, Acts 4:12, yan ang pinost ko po. Ng kaligtasan, matatagpuan lamang sa pangalan ni Jesus. Wala nang iba. Yun lang nakalagay. Tapos, hallelujah. Dapat bago ka tumutol, tanggapin mo muna yan. Kasi sulat ni Pedro yan Ano po? At saka ka magdagdag kung ano yung gusto mo. Hindi yung antimano, itong gusto ko. Para ba kailangan ako, susunod ako sa gusto ng nag-comment? Samantalang yan lang nakapost, in Christ alone, na ginamit ko ang salita ng Diyos, Biblia. Yung iba naman, na ipinost ko, si Maria at Jose, hindi nag-honeymoon. Paano mo patutunayan ngayon, si Jesus tao? Kung nag-honeymoon sana si Jose at Maria, sabihin mo sa akin, si Jesus tao, maniwala ako. Hindi nga sila nag-honeymoon Sa Mateo 1:25, walang naganap na pagsiping hanggang mga anak si Maria. Pagkatapos sasabihin mo sa akin, ang likas na kalagayan ni Jesus ay tao. Aba, kailangan ipaliwanag mo saan nga nanggaling yung pagiging tao ni Jesus. Hindi yung likas na kalagayan ni Jesus, ang nakatalata pa naman nila, yung 1:8:40. Wala naman nakalagay doon na sinabi ni Jesus, ang likas na kalagayan ko, tao. Kundi yan nakalagay doon, ako'y tao na nagsasisay sa inyo ng katotohanan. Kaya ang comment ko, sa 1:8:40, si Jesus diyan nangangaral na dito sa lupa. Bago siya nangaral, saan siya nanggaling? Kailangan tignan mo yung pinagmulan ni Jesus kung saan siya nanggaling. Hindi yung sasabihin mo, ang likas na kalagayan ni Jesus ay tao. Talagang Kaya, yung mga lipores ni yung mga Felix Manalo,
sa social media. Sabi ko sa kanila, kawawa naman kayo. Pinabobobo nyo lang ang sarili nyo. Nakapost na nga, biblical, tinututulan nyo pa. Gumagawa pa kayo ng sarili nyo senaryo. Hindi po ganon. Ako, kahit anong mabasa ko, Iglesia ni Cristo, kung tama naman, biblical, accepted. Yung datindahan, yung mga member nila, nagpost sila, biblical, accepted. Ala, hindi po ako hindi ko sinasabing, ganito dapat. Hindi. Nakasulat na nga, biblical na nga. Ang dami mo pang isisi. Hallelujah. Kaya sabi ko po sa mga high-NC, nakasulat na ka, tumututol ka pa. Ngayon gusto mo, patunayan ko pa. Hallelujah. Sige, magsimula na tayo. Huwag na, baka sabihin nyo, puro kwento at sarili na lang ang dinadala ko. Hindi po. Karanasan ko po sa social media yan Magbuhat ng matuto po ako sa Facebook. Umalago na po. Marami na akong naranasan. Kinukwento ko lang. Pero biyaya naman ng Diyos, balandra sila lahat. Bakit po? Nagbabasa ako Sila, nagkukwento. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng Ebanghelyo ngayon. Salamat po, meron kang Biblia na nakasulat ang iyong turo at aral na siyang magpapatutuho sa aming kalagitnaan. Buksan mo ang puso ng bawat isa, ang aming damdamin, ang aming isip, upang sa ganong pakinabangan po namin ang iyong salita. Sapagkat tunay nga na mapapanaligan ang iyong salita. Kawikahan 35. Salamat po. Nawa magliwanag ito sa bawat isa sa amin. Kung ang mga nanonood ng video ito ay nasa kadiliman pa, kagaya na sinabi ni Jesus kay Apostol Pablo, pangaralan mo ang mga tao nasa kadiliman tungo sa liwanag, mula kay Satanas papunta sa Diyos. Gawa 26:12 hanggang 18. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Yung mga binabanggit kong talataya, kung may Biblia kayo, basahin nyo. Para matuto rin kayo magbuklat ng Biblia. Ako, yung advice ko, lahat. Meron ako mga Bible study nung araw na sa Islam area, may mga Biblia sila, pinagbabasa ko. Isa-isa. Ako nagsasabi ng chapter and verse, sila nagbabasa. At least, nakakabasa sila. Hindi yung basa ka lang nakikinig. Mas maganda kung nagbabasa ka rin. Kasi pag binabasa mo, mas nadadama mo. Amen? Amen. Ngayon, tingnan natin. Kasi hindi nila matanggap si Jesus ay tunay na Diyos Kasi nga po, meron silang pinangahawakan. Ang Biblia, 8:40, na sinabi ni Jesus, ako'y tao. Gusto niyo akong patayin, ako'y tao na nagsasaysay ng katotohanan na nakita ko sa aking Ama. Dahil binanggit ni Jesus, ako'y tao, yun na po ang pinangahawakan. Kahit ano sabihin mo, yun ang talatang ginagamit nila. Pero hindi nila alam, ang Biblia hindi lang po 8:40 ng 1. Yung mga nagsasabing si Jesus ay tao, sila rin po yung sinabihan ni Jesus, mga anak kayo ng dyablo, sa 8:44 ng 1. Na gusto ninyo akong patayin. Yung gusto pumatay kay Jesus, na naniniwala sila si Jesus ay tao, sila rin sinabihan ni Jesus sa 1:8:44,
na mga anak kayo ng Diablo. Ano po? Barkada po yun. Mga barkada yun ni yung mga Felix Manalo. Magkatulad sila ng aral. Tinutuligsa nila si Jesus bilang tunay na Diyos. Ano po? Sige po, babasa tayong talata. Si Jesus at ang Ama, magkaba sila. Kasi tinatawag ng Diyos si Jesus na kanyang anak. Eh di magama sila. Kasi magkasama sila sa langit. Ang ginagamit ko pong Biblia ngayon ay Magandang Balita Biblia 2005. 2005. Ito po, titignan natin. Copyright. Yan po. No? Magandang Balita Biblia 2005 ng aking ginagamit ngayon. Tignan natin yung 1:17:3. Ayan. Babasahin ko po. Picture ko po. Nilagay ko dito sa likod. Ayan Di po ba gwapo? Ayan Read the Bible. Follow what is written in it. Kung ano po yung nakasulat dito, sundin. Yan, ano po? 1:17:3. Meron po ako magnifying glass. Kung sakali. Ano po nakalagay? Ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila, ang iisa at tunay na Diyos. At ang makilala si Jesucristo na iyong sinugo. Ayan. Maliwanag po, makilala kanila na isang tunay na Diyos. Ang tinutukoy po dito ang Diyos. Ano po? Kaya napakaliwanag. Ang nakalagay po, wala tayong binabawas, wala tayong dinadagdag. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila, ang iisa at tunay na Diyos. At ang makilala si Jesucristo na iyong sinugo. So dapat dalawang makilala. Ang Diyos at anak si Jesus. So sabi po, tunay na Diyos ang Ama. So, biblical naman po nakasulat. Ako hindi ko kinukontra yan. Kahit ang Iglesia ni Cristo na tinayo ni yung Felix Manalo, yan din ang kanilang stand. Makakabit mo raw ang buhay na walang hanggan, makilala mo ang Diyos na iisang tunay na Diyos. Iisa at tunay na Diyos. Pero si Jesus, hindi.
babasa tayo naman tungkol kay Jesus kasi magama sila eh. Kaya sabi ko po sa kanila, biblical na nga yung pinopost ko. Hindi nyo pa matanggap? Sabi ko, pinabobobo nyo naman ang inyong sarili. Kung ano-ano pang kinukulapon nilang gusto nila. Kayo po, ikaw kaibigan, na nanonood ng aking mga video, nakasulat na, kinokontra mo pa ba? Dapat tanggapin mo na lang. Kasi nakasulat na nga eh. Tapos gagawa ka pa ng sarili mong kwento. Huwag pong ganon. Bago kayo magdagdag, kung ano po yung nakasulat naman, tanggapin nyo muna yon. Then at saka kayo magdagdag. Ako ginagawa ko po ganito. Marami sa mga sumasagot sa Facebook sa akin, nagko-comment Pag ginagamit nila yung pangalan ng God, small letter, G-O-D. Puro small letter. Sabi ko, payo ko lang po. Yan. O konting turo po. Yan. Merong ganun akong ginagamit ng unang salita. Kapag ginagamit nyo po yung salitang God na tumutukoy po sa Diyos Ama, hindi po siya small letter sa una, kundi capital letter yung unang pangalan. Yung letter G, kailangan capital letter po kako. Yan. Hindi yung ala ka pa man na wala, hindi mo pa man tinanggap pagkatapos kumukontra ka na. Ako po pinopost ko kung ano po yung nakalagay sa Biblia, kinaka-copy paste ko po. Kasi po ang cellphone ko, meron po siyang Bible. May English Tagalog siya. Iba't ibang Tagalog version. Meron din pong English na iba't ibang version. Kaya kinaka-copy paste ko lang po. Okay? Tingnan naman natin ang sulat ni Juan. Unang 1:5-20. At nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Maliwanag po, tunay na Diyos si Jesus. Hindi po sinasabi rito na si Jesus po yung Ama. Yung Iglesia ni Cristo, kay yung mga Felix Manalo, nirarambol nila. Nililuto nila yung mga post nila. Akala nila naman, mauuto nila ako. Sabi ko, magpaturo ka kaya sa ministrong nagturo sa'yo. Magpatulog ka ako. Kasi biblical truth na nga yung nakalagay. Biblical verse na nga nakalagay. Kung ano pang ginagawa mo. Kung meron po kayong Bibliang magandang balita Biblia, 2005 o 2005 edition, basahin nyo po. Yun po ang binabasa ko ngayon. Wala pong ano yan. Hindi ako mahilig magdagdag at saka magbawas. Naalala ko naman yung butete na yan. Tinanong ko siya. Opo, pasensya na po kung nababanggit ko sa palibasa, ministro siya ni Manalo eh. Sabi ko, ano ba likas na kalagayan ng Diyos? Tao o Diyos? Hindi niya pwede sabihin ang likas na kalagayan ng Diyos ay tao. Para niya sinampalang mukha niya. Siyempre, ang isasagot niya, ang likas na kalagayan ng Diyos ay Diyos. Sabi ko, kung Diyos ang Diyos, yung anak niya si Jesus, tao o Diyos?
Hindi siya kumikibo eh. Kasi, pag sinabi niyang si Jesus ay tao, kasi yun ang aral naman nila talaga, tao si Jesus. At sunod kong tanong sa kanya, di lalabas pala, kanya nga man Diyos nasa langit, tao rin gaya niya. Hindi siya kumikibo. Wala naman talaga may sasagot eh. Kapag sinabi naman niya, ay Diyos, para niyang tinarak ang dibdib niya. Nagtaksil kay Yumaong Felix Manalo. Kita niyo po? Napakadali nilang siluin. Meron pa akong pantanong sa kanila. Si Jesus ba tunay na Diyos o hindi tunay na Diyos? Wala. Ayaw din nila sagutin yan. Bakit? Pag sinabi nila ng tunay na Diyos, di parang tinarak nila yung sarili nila. Parang nagtaksil sila kay Yumaong Felix Manalo. Pag sinabi naman nilang hindi tunay na Diyos, hanapan ko sila ng talata. Wala silang mapapagitang ganon. Kaya ayaw po nila sagutin ang mga tanong na. Simpleng mga tanong ayaw sagutin eh. Kaya kayo po, huwag kayong magpauto ha. Baka sabihin nyo na may personal. Hindi po. Yung aral natin. Anong paksa natin? Tunay na Diyos. Kapag nalaman mo yung tunay na Diyos, doon mo makakamit ang buhay na walang hanggan. Bakit po? Yun ang nakalagay eh. Yun ang nakalagay. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila na iisa at tunay na Diyos. At ang iyong sinugo na si Yesu Kristo. Pag nakilala mo ang Diyos, nakilala mo si Jesus, buhay na walang hanggan yan. Kayo pong nanonood ng video, sige nga, tumutol kayo. Anong may lalatag ninyong pangontra dyan? Nakabiblia po eh. Pero kung gusto nyo kumontra, ang lagi ko sinasabi, kailangan mula sa Biblia din ang pangkontra nyo ha. Kung hindi nyo tinatanggap si Jesus na tunay na Diyos, maglatag kayong talata na sinabi ng Biblia, si Jesus hindi tunay na Diyos. Pero kayo makakapa? Wala. Kasi yung sumulat ng mga Biblia, yung mga alagad ng Diyos, lahat yan magkakatulad sila ng aral. Hindi sila magkakontra-kontra. Alam niyo po sino magkakontra? Mga miyembro ng mga iglesyang samahan dito sa lupa. Bakit ko po sinabi yan? Yung mga pasugo nila magkakalaban magkakontra Pasugo versus pasugo. Ng Iglesia ni Cristo ni Yumaong Felix Manalo. Naman datindahan. Grabe. Naalala ko, eto lang May nagtanong kay Willie Santiago, nung hindi pa siya tinatanggal sa datindahan ni Soriano. Sa radyo program nila, sa gabi. Alas 11 po yata ng gabi yun sa DCRH dati, May nagtanong kay Willie Santiago, kapatid na Willie, sino nagturo sa'yo? Ang sagot ni Willie, ang kapatid na Heli Soriano, ang nagturo. Sa isang pagkakataon, tinanong si Soriano, Brother Heli, sino nagturo kay kapatid na Willie Santiago? Kasagot-sagot ni Heli Soriano, si Nicolas Perez. Si Nicolas Perez namatay po 1978. Yun po yung dating simbahan na kinabibilangan ni Heli Soriano nung nabubuhay pa siya. Doon tiniwalag siya ron Tiniwalag siya. Kasi kumukontra siya sa namumuno. Kasi nung mamatay si Nicolas Perez, nandun na po si Heli Soriano. Nagbotohan sila kung sino susunod na mamamahala sa Suway. Tapos,
nagbotohan sila. Majority vote, ang ibinoto nila, si Lolita Guguran, babae. Isa si Eli Soriano bumoto pabor kay Guguran. Bandang uli, napag-isip-isip ni Soriano, napanood ko siya. Ba't daw babae? Dapat lalaki. Ngayon, ginawa niya, nagsosolo na. So, nalaman nitong grupo, nag-meeting po yung council nila, itiniwalag si Eli Soriano. Ano po? Sa grupo ni Nicolas Perez, yung suway. Ngayon, siya rin ang nagsabi, si Soriano, na namatay si Nicolas Perez ng 1978. Nung panahon na yun, hindi pa po membro ni Hallelujah. Sinungaling si Soriano eh. Sabi niya, ang nagturo kay Willie Santiago ay si kapatid na Nicolas Perez. Hindi pa membro ng Hallelujah. Hindi pa kasali si Willie Santiago doon. Saka nung panahon na yon, ilang taon lang si Willie Santiago. Ito si Soriano talaga, oh. Dinala niyang galibingan yung kasinungalingan niya. Samantalang itong Willie Santiago, pinagtatanggol niya pa si Soriano. Ang kapatid na Eli Soriano po, nagturo sa akin, sabi niya, kamukat-mukat mo, sabi ni Eli Soriano, hindi ko tinuruan niya. Hallelujah. Oh. Kaya sabi ko nga po, maraming mga religion, sila magkalaban. Oh. Sila. Gusto nila, kanya-kanya nangaral. Oh. Kaya nangyayari, sila nagrarambol. Naku, hindi po. Kung ano po yung nakasulat sa Biblia, kasi malaya po kami magdala ng Biblia, no? Meron di po ako simbahan na kinabibilangan, pero kami po, malaya kami magdalang Biblia. Magbasa, magbahagi ng salita ng Diyos sa tao. Kaya kami po uniforme, pare-pareho. Hindi po kami magkakontra. Kasi nga po, talagang ino-oblige kami magdala ng Biblia. At magbahagi ng Diyos, na salita ng Diyos, ayon sa Biblia. Kaya pare-pareho po kami. Ano po? Kaya itong nabanggit kong dalawang reliyon, ngayon MCGI. Ito yung kinamatayan ni El Soriano. MCGI na sila. Ano po? Alam, magulo po sila, no? Balik tayo. Kaya mo makakamit ang buhay na walang hanggan kapag nakilala mo yung magama. Sino? Ang Panginoon Diyos at si Jesus na kanyang anak. Oh, yun nakalagay naman sa Biblia, binasa ko. Pareho silang tunay na Diyos, ayon sa Biblia. Hindi naman po ako nagsulat dito eh. Oh. Oh. Kayo po, tututol ba kayo sa nakasulat? Kapag tumutol kayo, magpagawa kayo ng inyong sariling Biblia. At kayo na rin ang pumalit sa mga karakter ng nasa Biblia. Total, patay naman na yun na mga nagsulat nitong Biblia. Di kayo na lang ang magpakilala. Yun lang naman ang simpleng kasagutan. Tingnan niyo yung Jehovah's Witnesses.
Dati, ang ginagamit nilang Biblia, ang Biblia. Gumawa sila ng Biblia nila, yun din ang kinokopya nila, ang Biblia. Pero yung salitang Diyos doon, pinalitan na nila ng Jehovah. Diyan nagpagawa na naman. Lumilitaw sa lumang tipan, lahat na nakalagay na kung meron po kayong King James Version o ang Biblia, yung mababasa ninyo sa lumang tipan ng mga Diyos, tumutungkol sa Diyos Ama, na may gawa ng langit at lupa. Yung kauli-uli ang Biblia ng mga Jehovah Witness, lahat yun, Jehovah na nakalagay. Ilang beses sila nagpalit ng Biblia. At least sila totoo sila. Gumawa sila ng sarili nilang Biblia. At yun ang ginagamit nila. Oh. Pero itong dalawang ito, parehong matutol. O si Soriano, nang tiniwalag siya kay Nicolas Perez, ang ginagamit na Biblia ni Nicolas Perez nang lirehistro niya yung suway. Nang magparehistro naman po si Soriano, ang ginamit niya, Magandang Balita Biblia. Kasi, nung una magparehistro siya, ginamit niya yung mismong pangalan ni Nicolas Perez, yung suway, yung ginamit din Biblia. Eh di na-reject po. Kung na-reject dahil doon po nakilala si Soriano kay Nicolas Perez, ang ginamit niya na lang yung Magandang Balita Biblia. So, na-rehistro sa madalit salita. May konti lang naman diferensya. Magandang Balita Biblia at saka King James Version. Basahin nyo pong pareho, pakita ninyo yung diferensya. Kukuha po ako tsaka ako babasahin dito. Ano po? Sandali lang, kukunin ko yung isang Biblia. Ano po? Ito po, ang Biblia. Ito po yung kay Nicolas Perez, yung rehistro niya. Unang Timoteo 3:15. Ngunit ako'y magluwat ng mahabang panahon, ayupang mahalaman mo kung paano ang dapat na sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at taligi at suway ng katotohanan. Ito rin pong ginamit ni Eli Soriano nung natiwalag, nagparehistro sa kanya sariling pangalan. Kaya sabi ko nga po, diyan siya nakilala kay Nicolas Perez. Actually, nung araw, sabi niya kay Nicolas, nung patay na si Nicolas Perez, tinatanong siya kung tunay na sugo si Nicolas Perez. Sasagot ni Soriano, alam niyo po ba kung ano? Tunay na sugo yan. Nung tumagal-tagal na, tinanong uli siya, tunay na sugo? Ay hindi, marami nga mali yan eh. Loko-loko. Sabi ko, pinagtatanggol nung una, kinalaho na tinatakwil na niya. Eh wala, patay na si Nicolas Perez. Hindi na siya makapagreklamo. Parang si Apostol Thomas, na sinabi niya, Panginoon ko, Diyos ko, kay Jesus. Sasabi na nga siya, ni Humang Felix Manalo, Tomas, nagulat ka. Kasi po, hindi Diyos kay Tomas, Diyos si Jesus. Kay Humang Felix Manalo, hindi Diyos. Kaya sabi nila, si Tomas daw nagulat. Lagi kasing absent sa Bible study. Wala, patay na si Tomas. Di na rin po makakibo. Natatawa po ako sa kanilang dalawa. Okay. Yan din po ang ginamit ni Soriano nang magparehistro siya. Yung talata na yun ang ginamit niya. Kaya na-reject po siya. Ang ginawa niya, bumaling siya sa Magandang Balita Biblia. Basahin naman natin sa Magandang Balita kung ano-ano. Kaya sabi ko po, kung meron kayong Magandang Balita Biblia,
Basahin nyo rin po para makita ninyo yung difference. Konti lang naman yung diferensya. Kasi kapag nagparehistro ka, kung magkatulad na magkatulad, talagang i-reject nila. Pero kahit merong nabago, kahit na one word lang, i-rehistro po nila. Basta wala pong ano. O basahin naman po natin dito sa Magandang Balita Biblia, no? Kung ano po yung nakalagay. Unang Timoteo 3:15. Ganito po nakasulat. Upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga taong kabilang sa sambahayan ng Diyos na buhay sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Ayan po, no? Kita nyo po yung diferensya. Nagkaroon ng konting diferensya, pero yung laman, magkatulad lang, ano? Pero yung pagkasulat, hindi na po sila magkatulad. Pero yung laman, magkatulad. Yun po kaya narehistro po si Soriano. Ano po? Kasi ang gusto niya, dapat daw ang namumuno lalaki. Yung problema pala, bumoto pala siya na babae. Si Lolita Guguran. Sana hindi na lang siya bumoto. Sana doon pa lang tumutol na siya. Wala, hindi po siya makatutol eh. Bakit? Siyempre bago lang siya ron eh. Yung mga dinatan niya ron eh. Parang simple, hindi po ba? Dinatan mo ka sa opisina, mga inahamag na. Pagkatapos pagdating mo ron, gusto mo ikaw ang masunod. Kaya majority vote si Lolita Guguran ang pumalit. Kanya lang, napag-isip-isip niya, dapat lalaki. Kaya unti-unti siya na gano'n. Kaya nung malaman na gano'n ang ginagawa niya, itiniwalag siya. Ang masakit, sabi niya, hindi ako tiniwalag. Ako yung malis doon. Pero meron pong pinagkikitang papel na pinirmahan ng samahan ng suhay. Tiwalag siya. Sabi ko nga po, dinala niya si libingan ang kanyang pagsisinungaling. Ano po? Yan. Ngayon, baka itanong ninyo, ba't marami akong alam tungkol sa kanila? Wala po akong ginawa sa buhay ko kundi manood ng programa nila eh. Yung mga bakbakan ng dating dahan at saka Iglesia ni Cristo, ay magandang panoorin yun. Kaya doon po ako nasanay. Marami po akong napulot. At doon sa mga iba reliyon, kumbaga dalawa lang po yung binabanggit ko. Ano po? Sila. Kaya nga sabi ko, magkalaban na immortal. Nagdidemandahan pa. Okay? Para makamit po natin ang buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay tunay na Diyos. Ganon din po ang kanyang anak. Ang Panginoong Yesus, tunay na Diyos. Kasi po, magama sila. Kaya hindi mo pwedeng ipilit sa akin na tao si Yesus. Hindi naman po nagani mo si Maria at saka Jose. Bagamat na nakalagay sa Biblia, nagdadalang tao o nagsilang ng tao ng bata. Kailangan alamin mo, paano nangyari yon? Yun ang nandun eh. Halimbawa, ganito, yung tatay at nanay mo, nagani mo, ikaw ang naging bunga. At least alam mo, kaya ka naging tao dahil meron kang ama at meron kang
nanay na nagkaroon ng pag-ibig sa isa't isa. Paano naman yung tungkol sa Panginoong Yesus? Hindi naman po. Sabi sa Mateo 1:25, hindi nga po sinispingan ni Jose si Maria hanggang magsilang. Kaya tawag po kay Maria, Birhen. Pero after ng mga anak na po si Maria, hindi na po siya Birhen. Natural, nagkaroon na silang ugnayan ni Jose. Nagkaroon nga po sila ng anak na lalaki at mga babae Oh, kailangan alamin mo bakit ang anak niya taho. Yan ang problema sa kanila. Kaya sabi ko, si Jose, si Maria, hindi naman sila naglabing-labing. Kaya walang bahagi ng laman si Jesus. Wala po siyang kasalanan eh. Tayong tao, may bahagi tayo sa laman at dugo ng ating mga ninuno. Lahat tayo makasalanan. Kaya kung ipipilit mong tao si Jesus, hindi lalabas si Jesus may kasalanan. Kahit anong gamitin mong Biblia, patunayan mo na si Jesus ay tao. Sabihin mo lang, di pangkaraniwan tao kasi gumagamit sila salitang ganyan. Di pangkaraniwan tao si Jesus. Sige na. Ang tanong, kailangan ugatin mo. Hindi yung, hallelujah. Kaya sabi ko, hindi lang naman 8:40 ng buwan ng Biblia eh. Ang kapal ng Biblia. Ito, makapal. May New Testament, Old Testament. Ito, New Testament. Konti lang. Mateo, Lucas, Marcos 1. Diyan nakasulat si Jesus yung kanyang mga ministry. Ngayon, babasahin mo lang 8:40 ng 1. Pagkikipagdebatiin mo na yan, na sinabi ni Jesus, ako'y tao. Bakit yan lang ba talata? Kaya sabi ko sa mga INC na nagkikibakbaka sa akin sa Facebook, kawawa naman kayo. Kaya sabi ko, magpatulong kayo sa mga ministro nyo nagturo sa inyo. Totoo naman eh. Kayo pong nanonood. Kayo po. Magbasa rin po kayo. Simple lang tayo, bunga tayo ng paglabing-labing ng ating magulang. Alam niyo po, yung lalaki, magpapalit siya. Halimbawa, hindi pa, pwede na ngayon eh. Lalaki ka, punta ka sa abroad, papalitan ka nila, magiging babae ka. Pero hindi ka pwedeng magbuntis. Lalaki ang mga daddy mo. Mawawala yung espada. Magiging bibing ka. Pero hindi ka magbubuntis kasi lalaki ka, wala kang matres. Hindi naman pwedeng palitan yung kumuha ng matres sa babae at ilipat sa lalaki. Hindi po pwede. Ang design ng lalaki at ang design ng babae magkaiba. Yung babae po talaga nagbubuntis. Pero hindi siya magbubuntis kung wala pong similya ng lalaki. Kahit anong gawin niya. Yung mga halimbawa, sino ba yung dahil matanda na sila, si Raprecto at si Vilma. Tinaniman si Vilma, pero yung tinanim na similya galing po kay Rap. Si Maroas tsaka Corina. Tinaniman si Corina, galing po kay Maroas yung tinanim. Kaya nagbunga. Hindi po pwedeng magbuntis yung babae na wala pong kaugnayan sa lalaki. Si Maria po, pambihira yun sa kanya.
Kasi po ginamit siya ng Diyos para tayong iligtas ng mga tao. Oh, kailangan kagaya ni Jesus walang kasalanan. Pure na dugo. Malinis na dugo. Tayo po makasalanan tayo. Kaya doon pa lang laglag na naman ang IAC ni Manalo Tao si Jesus. Kahit nasabihin pang hindi pa karaniwang tao. Tao pa rin di lalabas, lahat ng tao nagkasala, sabi ni Pablo. Isipin nyo, si Pablo, ginawang apostol ni Jesus. Tapos sasabihin ni Pablo, O Jesus, may kasalanan ka, tao ka? Hindi po. Kaya nga ang aral ni Pablo, si Jesus ay tunay na Diyos. Basahin ko po Kaya po yung si Butete, tinanong ko siya, ano ang likas na kalagayan ng Diyos, tao o Diyos? Isa lang ang kanyang masasagot, Diyos. Hindi na pwede sabihin Diyos ang tao ang Diyos Ano sabi naman ni Pablo? Basahin po natin sa Colosas 1:19. Gamit tayong magnifying glass kasi po ito yung brown na papel. Medyo na. Pero pag mayroong magnifying, maliwanag. Ito. Colosas 1:19. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buong kalikasan niya. Ang buong niyang kalikasan ay manatili sa anak. Yung buong kalikasan ng Diyos. Ang Diyos ba? Diyos o tao? Diyos. Ang kanyang likas na kalagayan. Ang Diyos po, ang Ama, ay, sabi ni Pablo, manatili sa anak. Di likas na Diyos ang anak. Kasi anak po siya. Dito pa. 2:9. Sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos kahit na siya ay nagkatawang tao. Yung nagkatawang tao, yung ipinanganak ni Maria. Taglay-taglay po ni Jesus ng magkatawang tao ang kalikasan ng kanyang ama. Sabihin mo ngayon, tao yan? Mag-ama po sila. Pareho po sila nakatira sa langit. Kaya sabi ni Jesus sa 1:13. Basahin ko po para Anong sinabi ni Jesus sa 1:13? Tagalangit ba si Jesus o hindi? 1. Ito po 1:13. Wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Sino pong bumaba sa langit? Si Jesus. Kaya anak ng tao, kasi po, nung panahon na ito, nangangaral siya kasi ang anak sa kanya, tao. Kaya ginagamit niya po yung anak ng tao. Parang sa bautismo. Doon sa Mateo 16:18. Tinanong niya ang mga apostol na sila Pedro. Sino daw ako na anak ng tao? Ano sagot ni Pedro? Ikaw po, ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ano sagot ni Jesus?
Tama ka, Pedro. Hindi pinahayag ito sa iyo ng laman at dugo. Ang nagpahayag nito ang aking Ama na nasa langit. Ginamit po yung bibig ni Pedro para i-reveal ang katotohanan na si Jesus anak ng Diyos na buhay. Hindi kung anak siya ng Diyos na buhay, di magkatulad sila. Galing sa langit, inutusan bumaba para mangaral, iligtas ang tao. Then, after nang makapangaral siya, sininti siya ng kamatayan, umakyat sa langit. Ngayon nasa langit. At patuloy na nagliligtas at namamagitan sa mga tao. Hebreo 7:25. Hindi pa napakaliwanag naman po. Kaya wag nyo pong guluhin ang isip nyo. Kung ano po yung nakasulat, sabi ko nga po, paniwalaan ninyo. Ay, kung ayaw nyo paniwalaan, bahala kayo. Buhay nyo yan eh. Hindi ko po buhay yan. Bakit? Pagharap natin sa Diyos, kanya-kanyang pagharap yan eh. Roma 14:12, kanya-kanyang pagharap. Ako, harap ako. Kayo, harap kayo. Yung mga pamilya natin, harap din sila. Upang tumanggap ng hatol sa ating mga ginawa. Habang nandito tayo sa lupa. Pero makakamit mo ang buhay na walang hanggan kung sasampalataya ka, ang Diyos ay tunay na Diyos at ang anak na si Jesus, sana tunay na Diyos din, gaya ng kanyang ama. Maliwanag po, ano? Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na itinuro mo po sa amin sa oras pong ito. Nawa yung mga nanonood ng video, Panginoon, buksan mo ang isip nila. Kung sila man po ay naliligaw ng aral. Ano po? Buksan mo po ang kanilang isip. Kung sila man po ay may dalang problema, kabigatan, iyong paghahanin. Kung sila man po ay may sakit, iyong pagalingin. Salamat po, amin Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. God is good all the time. Ito po ang inyong kaibigan, kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayo, ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Hanggang dito na lamang po ang aking video. God bless us all. Amen. Amen.